Samantala, ibinalita ng isang Cerberus kay Naga ang tungkol sa nangyari kay Silver Riger at sinabi nito na noon pa man ay kay Naga naman talaga nito gustong sumapi at hindi kay Silver Riger. Sa halip na matuwa ay nagalit dito si Naga at sinabing walang lugar sa kanya ang talunan at saka ito inihagis sa bintana palabas. Ipinatawag ni Naga si Jihad upang ipagbigay bahala ang grupo ni na Genki na kasalukuyang nakapasok na sa teritoryo nila. Habang inaalam ang direksyong pupuntahan nila ay nakaramdam si Suezo ng takot sa kagubatan pero wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy dahil layunin nila na mahanap ang Phoenix. Habang naglalakad ay biglang natakid ni Moki ang isang paltak na may nakataling puno na natumba sa tapat mismo ng 5. Naiwasan nila iyon pero nang humakbang si Golem ay nabuslo ito kaya nalaman nila na patibong iyon. Bawat galaw nila ay may panibagong patibong na lumalabas kaya sinabi ni Suezo na tama nga siyang nakakatakot ang kagubatang iyon. Habang tinutulungan ni Holly sina Riger ay may narinig silang boses na nagsasabing umalis na sila sa kagubatan kung ayaw nilang may mas malala pang mangyari. Nang makita kung sino ang nagsasalita ay sinundan iyon ni na Genki. Nahulog man sa patibong ay nagawa pa rin namang matunten ng dalawa ang bahay ng Roly Poly. Agad iyong inatake ni Genki pero patibong na naman ang binagsakan nito kaya sinabi ni Ham na hindi na siya maiisahan ngayon ni Roly Poly. Nagawa ngang maiwasan ni Ham ang patibong kaya humanga si Roly Poly na inakalang alagad ni Mo ang mga ito pero nagkamali siya dahil wala siyang nakitang palatandaan ni Mo kay Ham. Maya-maya pa ay natakot ang mga kasamahan ni Roly Poly dahil sa pagdating ni Jihad sa kanilang lugar. Samantala, habang inaalis sina Suezo sa patibong ay biglang dumating doon si Jihad kaya agad nila itong inatake pero wala silang nagawa dahil sa pambihirang lakas nito. Dumating na doon sina Genki at itinuro kina Holly ang daan. Nakarating si Jihad sa lugar ng mga Roly Poly nang biglang mahulog ang batang kasamahan ng mga ito na kaagad namang iniligtas ni Ham bago pa iyon may apakan ng halimaw. Akmang lalapitan ni Jihad ang dalawa kaya tinawag ito ng isang Roly Poly upang kalabanan, ngunit walang binatbat ang mga patibong doon dahil nakalipad pa rin ito palayo. Habang tinutulungan ni Holly ang mga Roly Poly ay aksidenteng napindot ni Moki ang isa na namang patibong kaya sinabi ni Ham na napakaraming patibong sa lugar na iyon. Sinabi ng Roly Poly na iyon ay para hindi na nila kailangang makipaglaban lalo na at malakas ang katunggali nila. Nalaman din ng grupo na kinukuha ng masasamang halimaw ang mga batang Roly Poly kaya ngayon ay iisa lang ang naroon. Isinama ng mga ito ang grupo papunta sa isang lugar kung saan naroon ang napakaraming discstone ng Roly Poly Pendores. Ikinwento ng matandang Roly Poly kung bakit hindi nila muling binubuhay ang mga iyon dahil kinukuha ang mga iyon ng masasamang halimaw upang palakihing espesyalista sa labanan. Pero dahil hindi kinakaya ng mga bata ang mahigpit na pagsasanay ay namamatay ang mga iyon. Maya-maya pa ay muling inasikaso ng Roly Poly ang paggagawa ng patibong para kay Jihad dahil sigurado ito na babalik iyon bukas kaya hiniling ni Ham na matutunan kung paano gawin iyon. Nagbibigay ng mungkahi si Ham dahil sa tingin nito ay hindi uobra kay Jihad ang mga ganong klase ng patibong pero nauwi lang iyon sa pagtatalo dahil mataas ang kumpiyansa ng Roly Poly na gagana iyon. Hinamon pa nito si Ham na kapag napatay umano ng patibong na iyon si Jihad ay magtatrabaho na si Ham para sa Roly Poly. Pumayag si Ham at kapag ito naman ang nanalo ay ang Roly Poly ang magtatrabaho sa kanya. Kinabukasan ay inabangan na ng mga ito ang pagbalik ni Jihad at handa na silang tapusin ito. Tulong-tulong nilang dinala si Jihad papunta sa Kumunoy na walang hanggan ang lalim at saka tinakpen ng lambat upang hindi ito makatakas. Pagkatapos ay ipinagmalaking sinabi ng Roly Poly kay Ham na panalo na ito nang biglang makaangat muli si Jihad. Dahil doon ay wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi ang kalabanan ito kaya sinimulan na nila ang pag-atake. Hindi makapaniwala ang Roly Poly na lumalaban pa rin ang grupo kahit na ilang beses na ang mga itong napatalsik ni Jihad, kaya naman sinimulan na nitong ilabas ang kanyang espesyal na kapangyarihan na siyang nagpabagsak sa dambuhalang halimaw. Laking tuwa ni na Genki nang tuluyan ng lumubog sa Kumunoy si Jihad pero halos himatayan ang Poly dahil hindi ito makapaniwala na nagawa niya iyon nang hindi gumagamit ng patibong. Dahil doon ay binuhay na ulit ng mga ito ang mga batang Roly Poly habang tinanggap naman ng Poly ang kanyang pagkatalo kaya alagad na umano siya ni Ham. Sinabi ni Ham na kalimutan na ang tungkol doon bagkus ito na lang ang pansin sa pag-aalaga sa mga bata at ang pagprotekta sa kagubatan. Samantala sa pagkakataong ito ay naghiwalay na ng landas sina Pixie at Blue Mountain upang gawin ang kani-kanilang layunin sa buhay. Umalis si Pixie papuntang Kairos habang naiwan naman si Blue Mountain upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Phoenix. Sa kaharian ni Naga, ibinalita ng mga alagad nito na kasalukuyan ng naglalakbay ang grupo patungo sa dilaw na ilog.
Sigurado ang mga ito na tatawid ang mga iyon kaya sinabi ng mga arrowheads na nagiging invisible sa ilalim ng tubig na sila na ang bahala sa mga iyon. Namangha ang grupo sa sobrang laki at lawak ng dilaw na ilog pero kailangan nila iyong tawirin dahil sa gawing iyon nakaturo ang Gaia Stone. Naiisip ni Ham na maglakad sila pataas at maghanap ng makitid na bahagi ng ilog para doon sila tatawid, ngunit sa halip na kumitid ay lalong lumalapad ang bahagi ng ilog. Sa kanilang kinatatayuan ay natanaw ni Genki ang isang restaurant. Nang lapitan nila iyon ay doon nila nakita ang dalawa na nagsabing ngayon lang ulit may bumisita doon na hindi masamang halimaw. Pinatuloy nila ang grupo at ipinagluto ng pasta na may maraming karne, at sa sobrang gutom ay nag-agawan na ang mga ito hanggang sa maines na si Riger at kinain na ang mga karne ng pasta. Tinanong sila ng lalaki kung mga manlalakbay sila kaya sinabi ni Genki na hinahanap nila ang Phoenix bagay na hindi pamilyar sa dalawa. Inalam naman ni Holly kung sino ang dalawa at doon nila nalaman na may maliit na bangkang pantawid sa ilog ang lalaki bagay na ikinatuwa ng grupo. Dahil magandang klase ang bangka ay sinabi ng lalaki na 300 ginto ang ibabayad ng kada isa sa grupo. Agad yung kinwente ni Ham at dahil grupo naman umano sila ay tumawad pa ito ng 200 ginto na lang bawat isa sa kanila. Sinabi ng lalaki na siya lang ang may kakayahang tawidin ang ilog na iyon kaya hanggat babayadan siya ay itatawid niya kahit masamang halimaw pa iyon. Dahil doon ay pumayag na sina Holly sa ibinigay na presyo ng lalaki kaya sinimula ng ibaba ang bangka at pagkatapos ay sumakay na sila. Gaya noon ay takot na takot pa rin si Golem sa tubig dahil sa pag-iisip na lulubog siya doon kaya sinabi ni Genki na babantayan niya lang ito. Tingin sa kaalaman ng grupo na plano silang atakihin ng mga arrowheads. Habang nagmamaneho si Jim ay palihim itong sinisilap ni Genki kaya inalok ito ni Jim na ililibot at habang nag-uusap ang mga ito ay may biglang bumangga sa kanilang bangka. Agad nilang sinilip kung ano iyon at doon nila nakita ang mga alagad ni Mo. Sinimulan silang atakihin ng mga ito at nang atakihin ng arrowhead si Jim ay sinugod ito ni Genki kaya nahulog ito sa ilog. Sumisid si Jim para iligtas si Genki hanggang sa nawala na ito ng malay kaya agad itong iniahon ni Jim. Nakarating sila sa pulong buhangin kaya tinigilan na sila ng mga arrowhead. Dahil palubog na ang araw ay doon na rin sila nagpalipas ng gabi, at habang nagluluto pa ng panghapunan ay gumawa muna si Jim ng maraming panusok na kahoy. Nilapitan ito ni Holly upang humingi ng tawad dahil sa nangyari pero sinabi ni Jim na ayos lang iyon dahil customer sila at kailangan niyang tapusin ang trabahong sinimulan niya. Nang oras na ng pagkain ay nagmukmak lang si Genki kaya nilapitan ito ni Jim at kinausap para humingi ng paumanhin dahil inisip niya na sumama ang loob nito sa pagtrato niya dito bilang bata gayon may galing at abilidad din naman ito. Ngunit sinabi ni Genki na tama naman si Jim na isa lang siyang bata na nagdudulot ng gulo sa nasa paligid nito. Doon ikinwento ni Jim na mas makulit siya noong bata pa siya dahil wala siyang kinatatakutan pero dahil sa mga karanasang iyon ay maraming bagay ang natutunan nito. Bumalik ang sigla ni Genki at sinabing maaari siyang maging katulad ni Jim paglaki niya at saka nagtawanan na ang dalawa. Kinabukasan ay nagpatuloy na ang mga ito at sa pagkakataong ito ay handa na silang harapin ang mga arrowhead gamit ang mga kahoy na panusok. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang mga iyon at nagawa pa ring mabutas ng mga arrowhead ang bangka nila hanggang sa pasukin na iyon ng tubig kaya pinatalon na ni Jim sa ilog ang grupo bago patuluyang lumubog ang bangka. Bago tumalon si Miminyo ay umiiyak itong nagpaalam kay Jim na nagpaiwan sa palubog ng bangka. Habang lumalangoy ay sinundan sila ng mga arrowhead kaya mas binilisan pa nila ang paglangoy dahil hindi sila makakalaban sa ganoong sitwasyon. Nang maaabutan na ng isang arrowhead si Genki ay muling umangat ang bangka ni Jim at inatake ang mga iyon. Sa pagkasira ng bangka ay hindi na nila muling nakita pa si Jim kaya hanggang gabi ay isinisigaw nila ang pangalan nito sa pagbabaka sakaling buhay pa iyon. Dahil wala pa ring sumasagot ay nalungkot ng sobra si Miminyo at gayon din si Genki, nang biglang magsalita si Jim at sinabing inanod siya ng malayo kaya inabot na siya ng dilim sa paglalakad pabalik sa grupo. Natawa na lang ang grupo dahil sinabihan sila ni Jim ng OA. Samantala, narating na ni Pixie ang lugar na kinaroroonan ng totoong katawan ni Mo na kasalukuyan pa ring pinagtatrabahuhan ng masasamang halimaw dahil balot na balot pa rin iyon sa yelo. Bago pa lumubog ang araw ay nagpaalam na sina Jim sa grupo habang nalulungkot naman si Genki dahil magkakahiwalay na sila. Dahil doon ay sinabi ni Jim na magkikita pa naman ulit sila dahil magkakaibigan na sila. Huling nabuhayan si Genki kaya agad na itong umalis para magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Patuloy na sinundan ng grupo ang direksyong itinuturo ng Gaia Stone at sa sobrang taas ng enerhiya ni na Genki ay nangunguna palagi ang mga ito hanggang sa bumangga ang dalawa sa bato. Napansin nilang may nakasulat sa bato pero dahil ngayon lang sila nakakita ng ganong sulat ay hindi nila alam kung paano iyon basahin.
Inisip ni Holly na baka may kinalaman ang nakasulat sa kinaroroonan ng Phoenix habang sinubukan naman yung suntukin ni Genki sa pag-aakalang may kakaibang mangyayari kapag ginawa niya iyon pero nasaktan lang ito. Habang idinadaing ang sakit ay napaupo si Genki sa nakausling bato at kasabay ng paglubog niyon ay ang pagbukas ng pinto. Pinasok nila iyon hanggang sa marating nila ang isang dambana at nakita nila ang napakaraming disc stone. Inisip nilang iyon na ang Phoenix kaya para malaman ay sinubukan nila iyon. Ngunit isang boss ang nabuhay bagay na ikinadismaya ni Ham at Suezo at sinabing nag-aksaya lang pala sila ng oras bagay na ikinagalit ng boss kaya kinalmet nito ang dalawa. Maging si Holly ay nainis sa sinabi ng dalawa kaya agad ang mga iyong humingi ng tawad. Nang biglang dumating ang grupo ng mga Rao at inisip na magnanakaw ang pito. Nagpaliwanag ang mga ito na mga manlalakbay sila at aksidente lang ang pagpasok nila doon pero nag-iba ang mood ng mga ito nang makitang muling nabuhay ang dakilang boss at nagbigay galang ang mga ito. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng mga Rao kina Genki matapos malaman ang nangyari. Gayon din ay humingi rin ang mga ito ng paumanhin dahil hindi nila alam na sa mga iyon ang dambana. Biglang napansin ni Moki ang napakaraming mga ukit kaya sinabi ng pinuno ng mga imahe iyon ng kanilang mga pinuno. Pagkatapos kasing pumanaw ng boss, iyon ay muling nabuhay sa pamamagitan ng isang reincarnation ceremony kaya ibig sabihin, ang mga pulang disc stone sa dambana ay ang mga boss. Para sa mga Rao, ang boss ang siyang nakakahula ng panahon, nakapagpapagaling ng sakit at nakapagtuturo ng mga pagkain. Habang nag-uusap ay inabala ang mga ito ng isang Rao dahil sa ikinikilos ng boss matapos nila itong tanungin kung saan sila makakahanap ng kalalagi na mangga. Sinabi ng Rao na iyon ang kauna-unahan nilang boss na hindi makontrol pero maamo naman ito kay Holly. Kinagabihan habang natutulog na ang grupo ay inabala ni boss ang mga ito kaya ipinagtimpla na ito ni Holly ng gatas. Naisip ni Golem na mukhang matatagalan sila sa paglalakbay dahil doon kaya humingi ng paumanhin ang mga Rao nang biglang mapatayo si Riger dahil nakaramdam ito ng panganib. Tinuli ng mga Rao Rocco sina Holly at boss gamit ang lambat at saka tinangay palayo. Agad na sinundan ni na Genki ang mga ito pero pagkatapos mahulog sa patibong ang mga Rao ay bumagsak ang mga ito sa tapat ni na Genki kaya natamba sila at natakasan ng mga Rao Rocco. Ang mga Rao Rocco ang nanghihimasok at kumukuha sa pagkain at tubig ng mga Rao at layunin ng mga iyon na gawing sariling kapangyarihan ang dakilang boss kaya kailangan umano nila iyong iligtas. Nang makarating ang mga Rao Rocco sa kanilang teritoryo ay iginapos ng mga iyon si Holly habang pilit namang hinuhuli ang maliikot na boss na kinalmet pa ang mukha ng pinuno ng mga Rao Rocco. Ngunit sa halip na magalit ay natuwa pa ito sa boss kaya nagkasundo na ang mga ito. Maya-maya pa ay dumating na doon sina Genki kasama ang mga Rao na nais mabawi ang boss pero dahil hindi pumayag ang pinuno ng mga Rao Rocco ay naglaban ang mga ito. Habang nagkakagulo ay inalis ni na Genki ang tali kay Holly at doon sinabi nito na dapat mapigilan nila ang paglalaban ng mga iyon dahil mali iyon. Agad na pinakiusapan ni Holly ang parehong pinuno na itigil na ang pag-aaway dahil pareho lang naman sila ng problema at pareho lang nilang kailangan ang boss pero hindi nakinig ang mga iyon at nadamay pa si Holly. Dahil doon ay sumigaw si Holly at sinabing hindi magiging masaya ang boss sa paglalaban nila kaya natigilan ang mga ito at napaansing nawawala ang boss. Hinanap nila iyon hanggang sa inabot na sila ng liwanag pero sa puno lang pala ng kalalagi na mangga iyon makikita ni na Genki. Dahil sa natuklas ang puno doon ay sinabi ng Rao Rocco na hindi na nila poproblemahin ang pagkain ng ilang araw. Samantala, kinabahan naman sina Holly sa pagtawid ng boss dahil sa sobrang kalikutan nito hanggang sa mahulog na nga ito kaya agad na tumalon si Genki pati na din ang mga Rao at Rao Rocco upang iligtas ang boss. Sa huli ay tinuruan sila ng boss na maging magkaibigan na lang at magtulungan. Doon ikinwento ng pinuno ng Rao Rocco na inatake sila noon ng mga alagad ni Naga kaya sila napadpad sa gubat na iyon. Humingi rin ito ng paumanhin at sinabing aalis na doon pero pinigilan ito ng pinuno ng Rao at sinabing maari naman silang manirahan doon ng magkakasama bagay na ipinagpasalamat ng Rao Rocco kaya naging masaya ang lahat. Sinabi ni Golem na kailangan na nilang mahanap ang Phoenix sa lalong madaling panahon upang wala nang matulad pa sa mga Rao Rocco. Samantala, kalahati na lang ang titibaging yelo ng mga alagad ni Mo para muli na itong makakabalik sa tunay nitong katawan, at hindi na ito makapaghintay dahil pag nangyari yun ay masasakop niya na ang mundo. Para kay Pixie ay kailangang may gawin siya upang mapigilan ang muling pagsanib ni Mo sa totoong katawan nito. Pero dahil hindi na makapaghintay pa si Mo ay sinubukan na nitong pasukin ang katawan niya ngunit hindi ito nagtagumpay kaya nagtaka ito. Kahit mainit ang ulo ay sinubukan itong kausapin ng masamang halimaw upang ipakita ang monolith na may sasabihin umano kay Mo. Samantala, sa pagpapatuloy ng paglalakbay ng grupo ay nakarating ang mga ito sa isang lugar kung saan nakakita sila ng Animoy Coliseum.
Nilapitan at pinasok nila iyon upang alamin kung anong meron doon. Sa dulo ng Coliseum ay nakita nila ang lumang amusement park. Dahil si Genki lang ang nakakaalam ng amusement park ay ipinaliwanag niya sa anim kung ano iyon at kung paano gumagana ang mga rides. Natuwa sina Suezo at Moki kaya sumakay ang mga ito sa rides pero dahil walang kuryenteng magpapagana doon ay iniikot na lang iyon ni Golem. Sa sobrang bilis at lakas ng pag-ikot ay naputol iyon at tumalsik kasama ang dalawa bagay na ikinagalit ni Suezo. Sunod na sumakay sina Genki at Holly sa rides kaya pumunta na rin ang iba sa rides na gusto nilang masubukan. Habang nag-enjoy pa ay hindi nila alam na may masasamang halimaw na nakamasid at sumusunod sa kanila. Sinubukan nina Suezo at Moki ang salamin na nakapagpapabago ng itsura nila nang biglang mapansin ni Suezo na hindi niya nakasunod si Moki kaya paulit-ulit niya yung tinawag hanggang sa marinig siya ng tatlo. Ipinaalam nila kina Holly at Genki na nawawala si Moki kaya ang lahat ay nagtulungan sa paghahanap hanggang sa marinig nila ang sigaw nito na bihag na pala ng mga Yurekogoro. Inatake sila ng mga ito pero hindi makaganti ang grupo dahil itatapon umano yun si Moki oras na umatake sila. Habang nagtatago ay nakita ni Genki na palihim na umaakyat si Suezo kaya lumabas ito upang kuhanin ang atensyon ng mga Yurekogoro sa pamamagitan ng hindi maintindihan na salita. Ipinagpatuloy lang iyon ni Genki hanggang sa guamaya na rin ang apat kaya mas lalong naguluhan ang Yurekogoro. Ngunit alam na pala ng mga iyon na umaakyat si Suezo kaya nagulat ito at napatalon na lang. Napalibutan na sila ng maraming Yurekogoro nang biglang dumating si Pixie at iniligtas si Moki. Dahil doon ay sinimulan ng lumaban ng grupo hanggang sa matalo na nila ang mga ito. Masaya ang grupo pero mas lalo silang sumaya nang mapuno ng ilaw ang amusement park dahil ngayon lang sila nakakita ng ganoon. Ngunit nawala rin agad ang mga ilaw dahil konting enerhiya lang naman ang nakuha ng makina. Nalungkot ang mga ito at nanghinayang sa ganda ng lugar pero sinabi ni Genki na manunumbalak iyon oras na mabuhay na nilang muli ang Phoenix. Doon sinabi ni Pixie na nauubusan na ng oras ang grupo dahil nahanap na ni Mo ang totoo nitong katawan bagay na ikinagulat ng mga ito. Lumipad na paalis si Pixie upang tagpuin si Blue Mountain dahil hinahanap din ng mga ito ang Phoenix upang masira nila ang ambisyon ni Mo at maibalik sa pagiging mapayapa ang mundo bagay na sinang-ayunan ng grupo. Samantala, hindi pinakinggan at tinawanan lang ni Mo ang mga sinabi pa ng Monolith at ipinag-utos nito na ialis na doon si Monolith. Dahil sa nalaman nito tungkol sa final gate na siyang naghiwalay ng kaluluwa niya sa katawan niya noon, na siya rin umanong posibleng makapagpabalik sa kanya sa totoo niyang katawan ay ipinag-utos ni Mo na puntahan ang sinaunang iyon sa bundok ng Torres. Isang umaga, nagising si Holly sa masamang panaginip na si Mo ang kanyang ama kaya napahawak ito sa bigay nitong patalim sa kanya. Maya-maya pa ay nagising na rin ang mga kasamahan niya at nagpatuloy sa paglalakbay, ngunit dinala sila ng Gaia Stone sa katapusan ng daan. Upang makita ang paligid ay inihagis ni Golem si Suezo pero wala itong ibang nakita kundi tubig at mga nakausling bato. Sumala sa pagbabagsakan si Suezo at dumiretso ito sa dalampasigan na may kuhol na nag-alok sa kanilang bumili ng mga iba't ibang kagamitan. Inalok nito ang bawat isa nang bigla nitong mapansin ang suot na patalim ni Holly at ang mga sapatos na may gulong ni Genki. Para itong nambubudol sa grupo pero maya-maya pa ay ipinabalik na ni Holly ang kinuha ng mga ito dahil kailangan umano nilang magtipid sa pera lalo na at hindi pa nila alam kung kailan nila mahahanap ang Phoenix. Nang marinig iyon ni Nighten ay napatanong ito kay Holly kung ang Disc Stone ba ng Phoenix ang hinahanap ng mga ito. Doon nito ipinakita ang nakatago nitong Disc Stone na siya umanong Phoenix. Ikinwento pa nito na nakuha niya iyon sa pagsabog ng bulkan at kung hindi umano niya iyon nakuha ay wala ng Phoenix at baka nanatili na lang iyon sa ilalim ng dagat habang buhay. Napaisip sina Riger na baka kaya sa gawing iyon nga ang itinuturo ng Gaia Stone. Dahil doon ay napagdesisyonan ng mga ito na bilhin iyon pero laking gulat ng mga ito sa presyo nitong 1,000,000 ginto. Dahil wala sila ng ganong halaga ay sinabi ni Nighten na papayag siya kung ipagpapalit na lang nila iyon sa suot na patalim ni Holly. Napaisip si Holly dahil bigay pa iyon ng kanyang ama bagay na hindi alam ng mga kasamahan niya kaya pinilit siya ng mga ito na pumayag na bago pa magbago ang isip ni Nighten. Pero dahil para sa ikabubuti naman ng lahat ang muling pagkabuhay ng Phoenix ay papayag na sana si Holly nang biglang magsalita si Ham. Sinabi nito na kung hindi iyon ang Phoenix ay sayang lang ang kapalit na patalim kaya sinabi nitong kapalit yun ay ang Disc Stone at ang lahat ng paninda ni Nighten. Pumayag ang kuhol kaya masaya itong umalis dala ang patalim habang iniisip naman ni Holly na kung iyon nga ang Phoenix ay maibabalik din naman ang kanyang ama. Agad nila iyong dinala sa dambana pero nakailang ulit sila na buhayin iyon ngunit walang nangyari hanggang sa mabasag na lang iyon. Nilapitan iyon ni Ham at nalamang peke ang Disc Stone pati na rin ang iba pang gamit kaya nainas ang mga ito.
Samantala, sinugod naman ng mga jelly si Nighten dahil sa panloloko rin nito sa mga iyon, nang biglang dumating doon si Riger na nagkaroon ng pink sa balat dahil sa panlahad ng kuhol kaya pinagtawanan ito ng mga jelly. Galit na galit si Riger kaya agad nitong inatake ang mga jelly hanggang sa tumakbo na sa takot ang mga iyon, at sunod nitong inatake si Nighten kaya agad itong inawat ni na Genki. Kinahapunan ay humingi ng tawad si Nighten kaya pinatawad naman ito ni na Genki at sinabing huwag nang uulitin ang ganong bagay. Bilang pagbawi ay itinuro nito kung nasaan ang longga ng masasamang halimaw upang mabawi ng mga ito ang patalim ni Holly. Hindi na inisip ng mga ito na bawiin ang patalim habang nalulungkot naman ang dalaga. Maya-maya pa ay nakatulog na ang lahat kaya palihim na umalis si Holly upang bawiin ang patalim na bigay ng kanyang ama. Lakas loob niyang pinasok ang longga ng mga iyon pero nasundan pala siya ni Nighten. Ramdam ng kuhol na mahalaga kay Holly ang patalim kaya nagtaka ito kung bakit hindi nito kasama ang mga kaibigan nito at sinabing sigurado naman siya na maiintindihan at tutulungan si Holly ng mga iyon. Isusuko na lang sana ni Holly ang patalim pero sinabi ni Nighten na babantayan niya ang patalim habang pabalik si Holly sa mga kaibigan nito upang humingi ng tulong. Pero biglang naisip ni Nighten na siya na lang mismo ang kumuha ng patalim kaya naluluhang nagpasalamat dito si Holly. Nang makaalis si Holly ay pinasok na ni Nighten ang kuweba at ginising ang mga jelly. Ibinente nito ang impormasyon na kinaroroonan ng grupo kapalit ng patalim na sa tingin niya ay nagkakahalaga ng 500,000 ginto at sinabing sa kanya na iyon. Naghintay si Holly pero sa halip ay inatake lang sila ng mga jelly at ibinaon sa buhangin. Natatawang sinabi ng jelly na ibinenta sila ng kuhol kapalit ng patalim bagay na ikinagalit ng grupo. Nang makatulog ang mga jelly ay pilit inabot ni Suezo ang Paula sa tabi nito lalo na at unti-unti nang tumataas ang tubig dagat sa tapat ni Ham at Riger. Sa pagsikat ng araw ay nakaahon na ang grupo mula sa pagkakabaon sa buhangin kaya sinimula ng kalabanan ng mga ito ang mga jelly. Kita ni Nighten ang nangyari kaya inihagis na lang nito ang patalim sa harap ni Holly at saka umalis. Hahabulin pa sana iyon ni Riger pero pinigilan na lang ito ni Holly at sinabing mas kailangan nilang unahin na mahanap ang Phoenix. Samantala, nagtaka si Blue Mountain kung bakit naroon ang lumulutang na kastilyo nang biglang dumating si Pixie kaya palihim nila iyong sinundan at nagulat sila sa kanilang nakita.